Sa iba't ibang rehiyon ng Rusya, ang mga partisan ay nagsasagawa ng mga kilos protesta laban sa digmaan. Sinasalihan ito ng mga mamamayan na tumututol kay Putin at nananawagan ng agarang pagtatapos ng digmaan. Apat na taong pakikibaka na namin, ngunit wala pa ring pakialam ang gobyerno Vladimir Vladimirovich. Napakasaklap ng Operation Spiderweb ng Ukraine na pati mga Ruso ay nagsisimula ng magtanong kay Vladimir Putin. Kita mo, sa lahat ng oras na ito, sinasabi ng Russian state media, ng Kremlin media sa mga mamamayang Ruso kung gaano raw kainkompetente ang pamunuan ng Ukraine. Tinatawag nilang si Pangulong Zelensky na isang adik sa droga, hindi lehitimong pinuno, at pati na rin isang pasyente sa mental. Pero ngayon, nagsisimula ng magtanong nang hayagan ang mga mamamayang Ruso kung paano nagawa ng isang sinasabing walang kakayahan na tao na sirain ang isang katlo ng bomber fleet ni Putin. At huwag kayong maniwala agad sa sinasabi ko, pakinggan nyo mismo. Sa Rusya, tulad ng dati, minamaliit nila ang kanilang mga kalaban, lalo na si Ginoong Zelensky at ang kanyang grupo. Balikan natin kung paano siya tinawag, komedyante, adik, laos at kung ano-ano pa. Yung mga taong tumawag sa kanya ng mga ganitong salita at bansag ay mukhang pinapatunayan lang ang sarili sa ganitong paraan. Mga drone na ginamitan ng artificial intelligence kung saan ginamit para sa delivery, ito ay isang matagumpay na espesyal na operasyon. Naiintindihan mo ba, sa lengguwahe ng mga espesyal na serbisyo, ito ay isang napakamatagumpay, matapang, at epektibong operasyon kung saan minimal ang gastos at ang pinsala ay umabot sa bilyon-bilyong dolyar. Ano pa ang masasabi ko? Matapang, epektibo. Echwara niya pinuno ng serbisyo ng seguridad ng Ukraina. Paano ito naging posible? Naglaan sila ng 1 taon at kalahati sa paghahanda, lahat ay maingat na kinalkula, lahat ay maingat na inihanda. Sa bahulis at kayo isang tagumpay ng SSU kahit ano pa ang sabihin ng iba. Hindi ko gustong husgahan ang sinuman, pero mukhang ang makinarya ng Estado ng Rusya ay hindi handa para sa espesyal na operasyong ito. Tama ba yon? Hindi man lang nila isinama sa posibilidad? Mukhang literal tayong naipit, hindi na natin alam kung nasaan ang mga truck. Kung siya na may mga kaulats na truck, kung siya may sekundang version na pasilidad ng imbakan. Pagkatapos, sa huli, ang ipinakita nila ay maaaring magdulot ng kaguluhan kahit na hindi magpadala ng mga drone mula sa Ukraine sa operasyon ng mga aviation hub na mahalaga sa Russia. Nakarating na sila sa rehiyon ng Yamur. Anumang sektor, industriya o direksyon ay maaaring magulo o ma-destabilize. Nalala ko ang espesyal na operasyon ng Mossad gamit ang mga elektronikong kagamitan. Dito, mas matindi pa nga. Narito ang artipisyal na intelihensya, paghahatid, imbakan at mismong pag-atake. Ito ay kahinaan, hindi kalakasan. Lumfos si Eng Felven ay may modelo. Pinagtawanan siya ng lahat, di ba? Sinasabing siya ay ganito at ganyan, ngunit siya o ang kanyang team ay gumawa ng isang sistema. Kung ang team niya ang gumawa, nararapat pa rin siyang bigyan ng kredito sa pagpili ng tamang team. siya ba o ang kanyang team? Kung ang kanyang team, siya pa rin ang dapat bigyan ng kredito dahil siya ang pumili ng ganong team. Bago magpatuloy, pakisubscribe sa ibaba para updated kayo sa mga balitang geopolitical. Simulan na natin. At hindi siya nagsisinungaling kapag sinabi niyang hindi pa rin nakaka-recover ang Russia mula sa ataking iyon. Dahil tingnan ninyo ang clip na ito sa inyong screen. Ganito na ang itsura ng mga highway sa Russia. Patuloy pa ring sinusuri ng Russia ang bawat truck na mayroon sila sa bansa at pinapabagal nila ang supply chain sa isang ekonomiyang halos bumagsak na. Malapit ng ganito ang magiging itsura ng mga checkpoint sa Russia. Tatanungin na lang ng mga pulis ang mga truck driver kung alam ba nilang may mga killer drone sila o wala. Dito mahalagang ipaalala sa lahat. Yung mga truck driver na nagmamaneho ng mga truck na umatake sa mga base ng Russia, hindi nga nila alam na may mga drone sila. Nagdadala lang sila ng isang istrukturang parang bahay. Akala nila parang ordinaryong araw lang na nagdadala sila ng karaniwang kargamento. Pero sa totoo lang, naging bahagi sila ng isa sa pinakamakasaysayang araw. Isa sa pinakanakakahiya na araw sa kasaysayan ng Russia. Sa katunayan,
Kahit si Pangulong Trump ay hindi napigilang purihin ang operasyong ito. Narito ang ulat. Tinawag ni Trump na astig ang drone strike ng Ukraine laban sa Russia sa pribadong usapan. Pero natatakot siya na baka mabaliw si Putin bilang tugon at gumanti ng matindi. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa ganti maya-maya lang. Dahil kahit na may ganti, napapahiya at galit pa rin ang publiko ng Russia kay Vladimir Putin. Pero bago tayo makarating dyan, gusto kong ipakita sa inyo ang clip na ito ng isang komandante ng Russia na hayagang binabatikos si Putin at kung gaano kalala ang pagkatalo ng hukbong Ruso sa harapan. Panoorin natin ito. Hunyo 1 ay para sa mga bata at pagkatapos ikaw na, Vladimir Vladimirovich, iniuulat ko ang sitwasyon, inilalabas na nila ang ating mga strategic na eroplano. Bukas magkakaroon ng pederastikong negosasyon. Pakiramdam ko, Vladimir Vladimirovich, pinapaikot ka lang nila. Hindi na kailangan ng negosasyon ngayon. Nasa alanganin na tayo. Tayo ay napahiya sa Irkutsk. Ipinakita nila ang kanilang lakas at epektibong mga estratehiya. Dinura nila ang ating katalinuhan na parang nilunok natin dahil hindi tayo kumikilos. May mga kagamitan tayo na dapat nag-check ng bawat truck pero nakakapasok pa rin ang mga ito. Ang itim na salot na ito ay kumalat sa Rusya at araw-araw may isang rehimentong namamatay. Hindi mailarawan ang ating mga pagkalugi. Araw-araw marami sa atin ang namamatay, putang ina, malamang ganun nga. 4 na taong pakikibaka, ngunit walang aksyon mula kay Vladimir Vladimirovich at ng pamahalaan para tugunan ang ating mga pagkalugi. Si Aliyev ay kaibigan ni Mishustin, ang State Bank ay katabi ng White House. Hayagan na silang tumutulong sa Ukraine. Malinaw na pagkatapos ng ganitong reaksyon, kinailangan ni Putin na kumilos. Kaya nangako siya ng matinding paghihiganti. At hindi niya ipinangako yon sa mga mamamayang Ruso. Hindi. Una, tinawagan niya si Pangulong Trump at ipinaalam na maaring asahan ng Ukraine ang isang bagay na hindi pa nila nararanasan. Narito ang buod ng tawag. Katatapos ko lang makipag-usap sa telepono kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Ang tawag ay tumagal ng humigit kumulang 1 oras at 15 minuto. Tinalakay namin ang pag-atake ng Ukraine sa mga nakadaong na eroplano ng Rusya at iba pang mga pag-atake na nagaganap mula sa magkabilang panig. Maganda ang naging pag-uusap, pero hindi ito magdudulot ng agarang kapayapaan. Malakas na sinabi ni Pangulong Putin na kailangan niyang tumugon sa kamakailang pag-atake sa mga paliparan. Tinalakay din namin ang tungkol sa Iran at ang katotohanang nauubos na ang oras sa desisyon ng Iran kaugnay sa mga sandatang nuklear na kailangang gawin agad. Sinabi ko kay Pangulong Putin na hindi maaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran at mukhang magkasundo kami tungkol dito. Iminungkahi ni Pangulong Putin na makikilahok siya sa mga pag-uusap sa Iran at maaaring makatulong siya upang mapabilis ang pagresolba nito. Sa aking palagay, mabagal ang Iran sa paggawa ng desisyon tungkol sa napakahalagang usaping ito at kakailanganin natin ng malinaw na sagot mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng pahayag ay mabilis itong binura. Kung sinusubaybayan mo si Trump nitong mga nakaraang taon, alam mong hindi ito karaniwan. Bihirang-bihira magbura ng tweet si Pangulong Trump pagkatapos niyang mag-post. Pero binura ito at hindi natin alam eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Pero dumating ang pagganti ng Russia at hindi ito ganoon kalakas. Gaya ng dati, mga sibilyan ang inatake nila. Pero bago tayo pumunta roon, may isa pa tayong balita dito sa Estados Unidos. Ang bagong Pangulo ng Alemanya ay bumisita sa Estados Unidos para makipagkita kay Pangulong Trump sa White House. At ito ang sinabi niya tungkol sa kamakailang pag-atake ng Ukraine. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa Russia at ang digmaan sa Ukraine at ang katotohanang wala pa rin tayong malapit man lang sa isang kasunduan sa kapayapaan o tigil putukan. Ayon sa lahat, sinabi ni Pangulong Putin kay Pangulong Trump kahapon sa isang tawag na tutugon siya sa biglaang pag-atake ng drone ng Ukraine na sa tingin ko ay ikinagulat mo rin. Iniulat sa Axios na tinawag ng Pangulo ang pag-ataking ito na, quote, malakas at quote, astig. Sumasang-ayon ka ba sa kanya? Sa totoo lang, ang bansa, ang Ukraine, ay biktima ng napakatinding pananakop. Nagmumula lamang sa Russia ang pananakop na ito. Nasa kamay ng Russia ng kapangyarihang itigil kaagad ang digmaang ito. Kaya nila itong itigil sa isang iglap.
Kaya iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa Pangulo na sumama sa amin upang dagdagan pa ang pressure sa gobyernong ito kay Putin para tapusin na ang nakakatakot na digmaang ito. Medyo mas optimistiko ako ilang linggo na ang nakalipas nung ang mga unang diplomatikong inisyatiba ay medyo naging matagumpay. Nang sayon, napakakomplikado talagang papuntahin ang mga Ruso sa negosasyon. Kaya ko hiniling sa Pangulo na gumawa pa ng higit sa Russia at maglagay ng presyon dito. Alam mo na may panukalang batas sa Senado na inihanda tungkol sa mas mahigpit na mga parusa. Nakakatapos ko lalabang makipag-debate, makipag-usap sa ilang mga kasamahan ko mula sa Senado. Umaasa talaga ako na sasabay tayo at parehas ang gagawin para tapusin ang napakasama at madugo digmaang ito. Ngunit nagiging mas komplikado ba ang usapang pangkapayapaan kung si Pangulong Trump ay tinatawag ang mga pag-ataking ito gamit ang malalakas na salita? Sa aking personal na pananaw, malinaw at simple lang, tanging lakas lang ang nagdadala ng kapayapaan at kung mahina ka, inaanyayahan mo ang agresyon. Kaya kailangang maging malakas ang Ukraine at iyon ang dahilan kung bakit nagbibigay kami ng suporta, militar, pinansyal at politikal para sa kanila at gusto naming magpatuloy ito hanggat kinakailangan. Pero muli, ang ating layunin ay tapusin ang napakasamang digmaang ito. Ngayon, dumating na ang pagganti ng Russia at ito ay malaki. Hindi tulad ng Ukraine na tumarget sa mga target militar, sinimulan ng Russia ang pag-atake sa mga sibilyan ng Ukraine. Sa screen, makikita ang detalye ng lahat ng drone at missile na ginamit ng Russia at ang landas ng mga ito. Naglunsad ang Russia ng mahigit 80 drone at 40 missile kabilang ang mga ballistic missile laban sa Ukraine kagabi. 4 ang napatay at mahigit 40 ang nasugatan sa pag-atake ng Russia. 4 ang namatay at 23 ang nasugatan sa Kiev. Nasira ang mga tirahang gusali, mga riles ng subway, mga sasakyan, at infrastrukturang sibilyan. Iniulat na tinamaan ng Russia ang Lutsk gamit ang 15 drone at 6 na misil. 15 tao ang nasugatan. Isang apartment, mga bahay, gusali ng gobyerno, komersyal na pasilidad at mga sasakyan ang tinamaan. Malinaw ang pattern. Tinarget ng Ukraina ang mga bomber na ginamit para atakihin ang mga sibilyan ng Ukraina. At bilang ganti, tinatarget naman ng Rusya ang mga gusaling sibilyan. Ano bang inaasahan ng Rusya na makamit? Iba kasi kung mga base militar ang tinatarget ng Rusya at pagkatapos ay may ilang sibilyan na nadadamay bilang collateral damage. Pero dito, direkta talagang tinatarget ng Rusya ang mga gusaling sibilyan, mga apartment at mga mall. Malinaw na ipinapakita nito na hindi labang militar ang layunin ng Rusya, kundi atakihin talaga ang mga sibilyang Ukranyano. Pero sa kasamaang palad, mukhang hindi masaya ang mga Russian blogger at military commentator sa ganting aksyon na ito. Dahil tandaan ninyo, ang pag-atake ng Ukraine sa mga base ng himpapawid ng Rusya, ang pinakamalaki at pinakanakapinsalang pag-atake na naranasan ng Rusya mula noong simula ng ikalawang digmaang pandaigdig, mula noong Operation Barbarossa. At ang ginawa ng Rusya ay pangunahing tinarget ang mga sibilyang Ukrainian. At iyan ang bagay na halos linggo-linggo nilang ginagawa sa digmaang ito. Kaya malinaw na hindi masaya ang mga Russian milbuggers. Heto ang isa sa mga komento. Ang pag-atake ngayon ay tugon natin sa hindi bababa sa 4 na teroristang pag-atake at pagkasira ng mga estratehikong bagay. Ngunit wala rin itong saysay. Pero tuwing inaatake mo ang triad, hindi lang ito tungkol sa pinsalang nagagawa mo sa mismong triad tulad ng mga sasakyang nagdadala o mga bomber, kundi ang psikolohikal na epekto nito at ipinapakita nito. Na iyon ay isang malaking Kay Hian at sa tingin ko ipinakita nito na alam mo, ang Ukraine ay siya hindi numusuko dito. Ang Ukraine ay parang alam mo, kaya rin naming makipagsabayan sa larong ito at kaya nilang itaas ang antas ng panganib sa mga label na para sa akin ay hindi nakatanggap-tanggap at may malaking gastos. Aabot na sa $7 bilyon ang pinsala sa Russia. Bago namin kayo pakawalan, nakahanda na ba ang mga parusa sakaling piliin ng Pangulo na gamitin ang mga ito? Nakausap ko si Lindsey Graham nitong nakaraang weekend. Naniniwala akong handa na silang ipatupad ang Russian Sanctions Act 2025. Sa tingin ko, handa na siyang ipatupad ang mga iyon.
medyo mabigat yung mga iyon. Ibig kong sabihin, kapag tiningnan mo na 500% ang ipinataw sa mga produktong petrolyo at tingnan mo, Sa mga iyon, Congresswoman, ang Kongreso at ang White House ay iisang institusyon lamang at hindi magkahiwalay ng mga parusa. hindi, pareho lang sila. Naiintindihan ko. At ito ay dahil ang Russia ay isang petrostate, ang karamihan ng kanilang pera ay nagkakabig sa